Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang sarili ko mismong karanasan noong kabataan ko. Marami na akong naririnig ng mga karanasan na nagpapatungkol sa iba't ibang elemento, kagaya ng multo, engkanto, aswang, diwende. Pero bihira lamang ang tungkol sa nilalang na ito, na siguro ay matatawag nating malapit sa mga engkanto pero nakakatakot na bersyon. Ito ay ang mga tinatawag na maligno. Taong 2007. Kakatapos ko pa lamang ng high school noon nang maisipan kong umuwi saglit sa tita ko. Kaklose ko si tita dahil siya ang nagpalaki sa akin noong malayo pa ako kina mama at papa. Dahil sa malayo sila nagtatrabaho noon. Alam ko ang lugar nila dahil halos 4 na taon akong tumira doon hanggang sa kinuha na ako ng mga magulang ko. Kagaya ng tipikal na isang barangay sa probinsya, magkahalong sementado, kakahuyan ang mga kabahayan. May ilog, sapa, bukid, bundok, mga gubat sa paligid. Bukod pa sa tita ko ay kaklose ko din ang mga pinsan ko na itinuring kong kapatid. Maliban dun sa isa kong pinsan na noong umalis ako ay sanggol pa lamang kaya naman hindi ako kinamulatan. Dahil sa ilang taon din akong sa lungsod, naging excited akong muling ikutin, puntahan at bisitahin ang mga dati naming ginagalaan. Katulad na lamang sa bahay ng tita ko sa gitna ng bukid na merong mga palaisdaan at kuhaan ng mga prutas at tubo. Bukod pa dito, hindi din nawawala ang kwentuhan namin sa katatakutan. Mga tiktik sa gabi na matagal ko nang hindi naririnig. Mga kung sino na ang bantog ng mga aswang sa lugar. Kung sino na mga namatay mula nang mawala ako at kung sino ang mga bago na mga ganon. Mag-iisang linggo pa lamang akong naroroon nang maranasan ko ito. Nagsimula ito nang niyaya ako ng pinsan ko. Isang umaga, para baybayin namin ang pangpang ng ilog para puntahan ang isang tiwi namin. Hihingi kasi kami ng mga rekada sa mga lulutuin ng lola ko noong mga panahon na yon. Butong o niyog, mga dahon noon na pangbalot ng suman, at kung ano-ano pa. Mula kasi nang pumanaw si lolo ay doon na ito tumira sa taniman nila, at pati ang ibang gamit ni lolo ay nasa tito ko na ito. Ang pinsan ko ay tawagin na lamang natin sa pangalang Mio. Halos kaidaran ko lamang ito. Dahil sa mga bata pa kami noon, paalala sa amin nila tita, wag na kaming maglalaro sa may ilog. Wag mag-iingay o magbato ng kung ano-ano. Wag ding hahampasin ng tubig lalo na sa mga parte na masukal at hindi naliliguan ng mga tao. Buong lakad ata namin, Sir Seth. Yun ang naging topic namin ng pinsan ko. Marami lamang siyang naikikwento na may mga nakatira nga kasi sa ilog na yon. At normal na yun para sa kanila. Hanggang sa mabanggit niya sa akin ang isang malaking puno ng mahogany. Natambayan nga umano ng iba't ibang elemento. Narinig ko na ito pero bata pa kasi talaga ako noon. Nakapwesto ito sa isang bitak o maliit na kanal sa gilid ng ilog na napapasukan din ng tubig. Ang nakakamangha sa parte na ito, kung saan ito nakatayo ay may mga pagkakataon umano na para bang humihigop ito ng tubig tapos wala namang mapupuntahan yung tubig na yon. Kasi may dulo naman itong kanal o bitak na ito. Tapos yung bitak pa, kasya lamang ang tao kapag nagsiksik siya ng patagilid. Sa ibabaw nga noon ay yung puno ng mahogany.
Yung tubig ay laging papasok pero hindi na balik sa labas. Mahirap ipaliwanag pero sana kahit papano naiintindihan nyo. Makakarinig ka daw minsan ng mga nagtatawa ng maliliit na boses doon mula sa bitak hanggang sa taas na mahogani na para bang may mga naglalaro pero hindi mo nakikita. Kung hapon naman o takip silim kapag minalas-malas ka, ay makakakita ka ng santelmong labas-masok sa bitak na yan. Paakyat sa puno na parang bolang tumatalbog, pero umaapoy. Marami na rin ditong inalay na pagkain. Sabi pa ng ibang manggagamot ay isa ito sa mga lagusan papunta sa iba't ibang mundo ng mga elemento. Kaya hindi nakapagtataka na may mga pagkakataong makakakita ka ng mga manggagamot dito na dumadayo kapag sumasapit ang Semana Santa at may kung ano-anong ritual na ginagawa. Sa batang edad ko noon, syempre nakakapangilabot at nakakadala ng kuryosidad. Kaya naman nang sabihin ng pinsan ko na, puntahan natin? Daanan lang natin mamaya. Hindi ako nagdalawang isip na umuo noon. Mabilis lamang kaming nagawi sa tiyuhin namin. Pagkatapos ay nag-iba na kami ng ruta. Umikot nga kami doon sa parte na yon. Sa malayo pa lang, kapansin-pansin na Sir Seth na ibang-iba talaga ang parte ng ilog na ito, kung saan merong kanal o biyak na parte. Dahil may maliit na kumunay kang makikita doon. Hindi naman yun yung tipong manghihigop ng tao, sir. Siguro mga maliliit na kahoy lamang pero, ayun nga, kakaiba yon. Kagaya ng pagpapaliwanag ng pinsan ko na ito, kahit na wala namang kabilang parte itong kanal na ito, at ilang metro lang naman ang haba ay makikita mong papasok ang tubig doon. Nakakamangha. Saan kaya pupunta yun, di ba? Unless may butas sa dulo ng kanal na yon na siyang naghihigop sa tubig. Butas na hindi mo alam kung saan papunta. Dali-dali kaming umakyat sa pangpang noon. At sobrang namangha ako dahil kapansin-pansin kaagad ang mahogani na niyayakapan ng malalaking baging at mga balete. Hindi naman ito kataasan pero buhay na buhay ito. At totoo nga, yung biyak ng lupa na dinadaluyan ng tubig sa baba ay tumitigil sa ilalim nito. Wala kaming ginawang kakaiba. Marunong ding rumespeto basta ang ginawa lamang namin ay lumapit ng tahimik. Hinawakan ito. Pagkatapos ay umikot. Yun lang po talaga, Sir Seth. Tapos ay umalis na kami doon. Noong gabi ding yon, sumama na kaagad ang pakiramdam ni Mio. Mainit umano ang mga mata niya. Pagkatapos ay nanginginig na ito. Pinatulog na lamang din yun ng kanyang ina. Hindi naman naghinala at wala naman kaming isipin sa nangyari. Sabi na lamang ng kanyang ina, bukas na bukas umano. Pag hindi pa gumaling ang pinsan ko ay ipapahilot niya ito. At ang kinabukasan na yun, Sir Seth, ay ang simula din ng kakaibang nangyari sa akin. Pagkagising ko nung umaga na yon, normal naman. Maliban sa medyo masakit ang talampakan ko na para bang may tumutusok. Pagbangon ko, napansin ko na wala ang motor at wala si tita. Ni hindi ito nagpaalam. Pating ibang pinsan ko, wala. Naisip ko na baka dinala na nito ang pinsan ko sa may hilot kaya naman nagbanyo lamang ako tapos ay sumilip kung ano ang agahan. Habang nakaupo lamang natulala nun, nagulat ako nang biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Mio. Nakangiti ito at ang sabi sa akin, balik tayo sa mahogani.
Napabakit ako noon at ang sabi niya sa akin ay may naiwan daw siya. Tinanong ko naman siya kung may sakit pa ba siya at ang sabi niya sa akin ay wala daw. Sinat lamang daw yon, ganon. Ako naman na gusto ding lumabas ay saglit na naghilamos at sinamahan na lamang si Mio. Dumaan kami sa mas malapit na parte at totoo ngang mabilis kaming nakarating doon. Sa hindi ko malamang dahilan na. Pagkarating namin doon, sinabihan ako ni Mio na umakyat. Sabi ko naman, akala ko ba may naiwan ka lang? Hindi ko alam Sir Seth pero dito na nag-iba ang lahat. Kasi pagkalingon ko sa kanya, bigla na lamang siyang nawala sa tabi ko at naroroon na siya sa taas nun. Nainganyo naman ako sa hindi ko malamang dahilan na nalimutan ko ang nakakatakot na kwento tungkol sa punong yon. Kaya naman wala akong pagdadalawang isip na umakyat nun. Marahil may mga listeners na mapapaisip na kung totoo ba talaga itong lahat pero malalaman nyo rin ang ibig kong sabihin sa laman ng karanasan kong ito sa bandang huling parte ng kwento. Pagkarating ko sa tuktok ng punong yon, dito na ako nagulat. Dahil ibang-iba na ang itsura ng baba nun. Kumbaga, yung setup ng normal na lugar ay ganun pa rin. Merong ilog sa tapat. May crack ang lupa na binabanggit namin pero parang sobrang taas at lula na ng punong yon. Mabilis ang agos ng tubig sa ilog na hindi namang nangyayari kapag maganda ang panahon. At merong mga bulaklak na sa paligid na madamo lamang dapat. Bulaklak na mapusyaw at hindi kaaya-aya ang kulay. Sabi ko kay Mio, bumaba na kami. Pero isang nakakatakot na boses ang narinig ko galing sa kanya. At ang sabi nito, hindi na tayo makakababa dito. Habang buhay ka nang nandito. Sabay tawa nito. Tiningnan ko siya pero hindi ko na makita si Mio. Kapag nalilingon ako, palipat-lipat siya sa gilid ng paningin ko. Sa takot ko ay hindi na ako nagdalawang isip na magpadaos-dos. Pero pagkarating ko sa baba, imbis na lupa o damuhan ang maapakan ko na diretso ako sa malakas na agos ng tubig sa ilog. Sobrang lalim no na hindi gaya sa nakagawian. At maya-maya pa ay bigla na lamang akong nakahinga. Basa ang katawan ko. Pero nang makadilat ako, andun ulit ako sa tuktok ng puno ng mahogany na yon. Hindi ko maipaliwanag. Naisip ko baka nananaginip lamang ako kako. Kaya ang ginawa ko Sir Seth ay kinurot ko ang sarili ko at nakaramdam ako ng sakit noon. Napansin ko rin na meron akong galos at gasgas na hindi naman kalakihan sa tuhod at hita. Nadala lamang siguro ng pagdaos-dos doon sa kahoy na yon. Kahit papano, masakit yon. Muli kong narinig ang boses ni Mio at sa pagkakataon na yon, ay nakatayo na ito sa isang sanga na malayo sa akin. Nakangiti ito at ang mukha niya, mula sa mukha ng pinsan ko ay bigla na lamang itong nag-iba. Kitang-kita ko at malinaw na malinaw sa akin ang unti-unting pamamalat ng mukha nito at ng katawan na para bang piniritong tosino. Puro laman ang natira nun. Mamasa-masa nakita kong dinidikitan pa ito ng mga dahon-dahon. At sa tuwing didikit sa baging ng mga balete ay namamasa o naiiwan ng ibang parte pero tuwang-tuwa ito. Tila ba nang aasar at ang sabi ko ay hindi na kuno ako makakababa. Sa boses pa ng pinsan ko. Siyempre, mangyak-ngyak na ako nun. Kahit papano,
at hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gagawin. Sinubukan kong magdasal pero wala. Walang lumalabas na kahit anong salita ng Diyos sa bibig ko. Tinawanan pa ako ng nilalang na yun at ang sabi, hindi umano gagana sa lugar at sa puno niya ang pinagagagawa ko. Huwag na umano akong umasa na gagana ang mga ganong bagay. Ilang beses kong sinubukang bumaba pero walang nangyari. Bumabalik at bumabalik ako sa tuktok ng punong yon. Nang tanungin ko siya, Sir Sat, kung ano ang gusto niya o balak niyang gawin sa akin, malinaw na malinaw niyang sinagot na kapag hindi pa ako nakabalik o hindi ako kinuha, magiging isa ko sa tirahan niya. Magiging isa ko sa mga ugat ng punong ito na magsisilbing pataba at magsisilbing magbibigay ng kung anong sustansya at dahon sa sarili niyang tahanan. Muli kong tiningnan ang nilalang na ito. Tuluyan nang naaagnas ang itsura niya. Wala na siyang ilong, tenga, tanging butas lamang ng mga ilong, mata at bibig ang meron. Yung buhok niya, manipis na lamang at dumidikit pa sa malatusino niyang balat. Hindi ko talaga siya maihahambing sa iba maliban sa tusino. Hindi ko na alam kung ano ang iniisip ko noon. Basta paulit-ulit lamang akong bumababa. Paulit-ulit man akong umaakyat at umiiyak pero hindi ako tumigil. Sabi ko, bababa ako ng bababa hanggang sa may makakita sa akin at mabibigyan ako ng tulong noon. Hindi ko alam kung nakailang baba at balik lamang ako sa punong yon. At hindi ko maintindihan kung bakit ako bumabalik. Hanggang sa muli kong pagbalik sa taas ng puno, kaharap ko na ang nilalang na ito. Hindi ko makita ang emosyon sa mukha niya pero matingnan ko lamang siya ay hindi na kaaya-aya. Naninindig na ang mga balahibo ko. Magpasa hanggang ngayon, kapag naaalala ko yung malatusino niyang itsura, nako, kinikilabutan ako. Ang buong akala ko noon, wala na, Sir Seth. Wala na akong makikitang paraan para makauwi o magising sa masamang panaginip na yon. Hanggang sa meron akong narinig mula sa baba. Ronnie! Ronnie! Bumaba ka na. Hinahanap ka na ng tita mo. Pagkatingin ko sa baba, merong bata. Hindi ko kilala. Hindi pamilyar pero may kakaiba din sa batang yon. Kung titingnan, para siyang nasa 5 taong gulang pero yung ulo, mata, bibig, malalaki. Yung ilong maliit at kung makatayo, umasta at magsalita, matanda na. Narinig kong sumagot ang nilalang na kasama ko sa puno at ang sabi nito, "Sino ka? Paano ka nakarating dito? Hindi mo siya mapapababa." Ang huling narinig ko sa batang yon ay ganito. Wala pa ang puno na ito. Buhay na ako. Kaya huwag mo akong diktahan. Sabay senya sa akin na bumaba na. Pagkababa ko, dito na ako nakaramdam ng pag-apak ng mga paa ko sa lupa. Naririnig kong nagwawala ang nilalang sa taas ng puno niya. Narinig ko ang bulong ng bata na sinabing, hindi yan makakababa sa lupa hanggat nandito ako. Pagkasabi niyang gumising ako, doon ko na naramdaman ang sakit sa paa ko, sa mga daliri ko sa paa. Pagkadilat ko, nakita ko na silang lahat, Sir Seth. Mga pinsan ko, si tita, at ang isang lalaki na matanda na hawak-hawak ang paa ko noon. Iniipit nito ang balahibo ng manok sa pagitan ng daliri ko. Ngumiti ito.
At ang sabi niya, nagising ka na pala. Manggagamot pala yung matandang yun, Sir Seth. Sabi ko pa noon, ano ang nangyari? Nananaginip lamang ba ako? Pero ayon sa kanya, hindi umano ako nananaginip. Mahirap ipaliwanag pero totoo umano ang naranasan ko. Kung gusto ko ng ebidensya, ay itinuro niya ang damit kong basang-basa noon. Ang mga galos at sugat ko. Lahat ng iyon. Totoo. Pero sa ibang katauhan ko umano at hindi sa katawang lupa ko. Ay naman kina tita, totoo ngang umalis sila ni Mio para dalhin ito sa manggagamot, sir. Pero habang ginagamot umano ang pinsan ko na ito, napagtanto ng manggagamot na nabati lamang ito at ginagaya ang pagkatao niya nang nilalang na kung tawagin niya maligno na nakatira doon sa puno ng mahogany. At nang tawasin, imbis na ang tungkol sa pinsan ko ang lumabas, ako ang nakita ng albularyo yan. Kaya naman dali-dali umano itong sumama kila tita at nadatnan ako sa higaan na parang sinasapian. Basang-basa na ang katring hinihigaan ko ng tubig ilog doon. May mga sugat na rin ako. Iba-iba ang naninirahan sa punong yon at totoong daanan ito lagusan. Kaya naman ang ginawa ng albularyo na ito ay pinarusahan niya ang batang maligno. Pinilayan niya umano ang tirahan nito para matuto. Hindi ko alam kung may koneksyon ito doon pero ayon sa tita ko, nung muli nilang daanan ang puno ay may bakle ang isa sa pinakamalaking sanga nito. Bagamat magpasa hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ito. Pero patagilid na dahil palapad na ng palapad ang ilog sa amin na dala ng landslide. Sa mga magtatanong naman patungkol sa batang nakapagpababa sa akin sa puno, hindi ito pinangalanan ng manggagamot pero ayon kay tita, gabay umano yun ng manggagamot. Sinasabing yun ang panganay niyang kapatid na sana ay magmamana ng kakayahan ng kanyang ama sa panggagamot. Dahil sa bata pa lamang ito ay bukas na ang sixth sense at nakikipag-usap sa mga namayapang kamag-anak nila. Pero sa kasawiang palad ay nagka-impeksyon ito at napuno ng tubig ang ulo o utak na siyang dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Pero magmula nang mamatay umano ito, ay nagsimula na itong magpakita doon sa manggagamot na yon, na siya namang nagsilbing gabay niya sa lahat ng panggagamot nito.